Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Ilocos Sur na ispaigtingin ang pagsasanay ng mga magsasaka ukol sa paggawa ng feeds para sa baboy. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti Provincial Government of Ilocos Sur nga iremedyo da ti pag-training dagiti tarakan ti dingwen kang runaan ng dagiti baboy panggap iti panagaramid ti kanen iti tarakan da. Segon kini Provincial Veterinarian Dr. Donna Rosario adda ti programa da seknan iti daytoy ket kalikagom da amasanay aming nga animal racers. Kalpasan ngamin iti training ket adda ti maitad aramid kadakwada kas iti paggiling ken tina-propose itata ket mainayon pa ti mixer ken pelletizer. Rumrumwar at ti presyo ti feeds tinasao probinsya ket agarop 2,000 pesos iti kada kaban. Imma namong paiti opisyal asaan nga agkurang dagiti raw materials iti nasao probinsya ket tilangan kapabilidad nga agarami ti feeds tinasken a maigunam-gunam. Namuan ababahan iti daytoy a programa addan ti dua nga ili a nasuruanda ken naipayan ti equipment a pangrugyanan dagitoy. Manipod ditoy syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga persons deprived of liberty sa La Union nakikinabang sa educational at livelihood program ng BJMP. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Agtay tuloy ti panangitan dudo ti Agoo District Jail iti pagsayatan dagiti persons deprived of liberty wenno PDL baban iti naduma-duma a programa. Iti programa sa likod ng rehas inwaragawag the Jail Officer 2 Cheryl Luca Tubay kini Jail Officer 3 Gemaline Doctolero dagiti isaysayang katna programa para kari iti PDL. Karaman kari ito iti interfaith wenno religious activities no sa dino adda dagiti religious groups aso marsarong kari iti unag ti pagbaludan tapno mangibingla iti na espiritu na sursuro karigiti PDL. May kadua ka ti livelihood program kan ditoy nga agar arami dagiti PDL iti nagduduma a produkto ang mailaklakaw iti unag kenruar ti jail facility kan adda ti bingay da iti mapaglakwan nga isumat usaranda pa iti kasapulan da ken mabalinda pay nga ited iti pamilyada. May katlo ka ti educational program iti sidong ti programa kat adda ti sangapulo a PDL iti Agoo District Jail nga agad-adal iti junior high school ken adda ti 5 iti kolehyo. Gon kini Jail Officer 2 Katubay ipampamuspusan ti Agoo District Jail ti pagbayad dagiti estudyante a PDL iti matrikulada baban iti tulong dagiti ahensya ti gobyerno ken dumapay ana ayat at tumulong. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakulan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Dagupan. Programang Kasalang Bayan muling handog ng LGU Lingayen bilang tulong na gawing legal ang pagsasama ng mga residenteng hindi pa kasal. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel de Guzman. Kabyangan na ari pulaing na lokalyo gobyerno na bali na Lingayen ang pinagawan legal so panamong na ari sa inaron residente da gawo ang dalamat data niya taon so libren kasalang bayan. Ayan aktibidad, yatinaon lang gagawoon na LGU Lingayen dyan pa na maglay na Municipal Civil Registry Office at nagawa no February 14, 2025 kasabay na Valentine's Day. Katakatuya, ang piyan na para kalmiso ari na kumbinsin man pakasala limibar at 32 siya barangay na bali na Lingayen so ari tuon na Municipal Civil Registry Office ang piyan na pasabi at sare residente so ari impormasyon tungkol at abitlam programa da. Untang tumot ng karga na tarpaulin at bawat barangay ang piyan mas natalusan na ari interesadong residente so detalye na kasalang bayan kapara na ari dokumentong dapat itarya na ari gabay dan mga kapila at aktibidad.
nan imbonagya taon. Ginawa mo na LGU Lingayen so kasalang bayan at parehon petsa no inar amin niya in kasalya pares at akaawat na regalo ng lapo lokalyo gobyerno na baloy kapara na libreng singsing, aras, cake, wine, tanan durumaran souvenir para at kasal. Malalapod Radyo Pilipinas Tagupan, siya si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Roel de Guzman mula sa Dagupan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 1,500 pesos na allowance ipinamahagi ng LGU Borongan. 6,000 plus students makikinabang. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Socaberia mula sa Borongan. Maabot ng 6,188 nga ihapon senior high school ug college students sa syudad ng Borongan at nakakabenepisyo nagpapaday na gindudumarang nga payout ang lokal nga pamunuan apag pinuligayan City Treasurer's Office ug City Social Welfare and Development Office. Ang sabi nga direct ayuda beneficiaries at pantika nga sa 61 nga mga barangay syudad nga na-eskwela mga panpubliko ug pribado nga eskwelahan ug paadton outbound students nga na-eskwela gawasan syudad ng Borongan. Kantidad 1,500 pesos at ginduduwal nga nasabi nga mga benepisyaryo at ang ila 250 pesos nga monthly monetary allowance para ang ikadwa nga semestre ng tuig 2024. Ini nga social services program ang lokal nga pamunuan at ang ginparigunan ang State Ordinance No. 241 Series of 2022 and Ordinance granting allowance to Borongan and senior high school and college students and providing funds thereof. Tikang syudad ng Borongan, Socaberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Socaberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Lokal na pamahalaan ng Southern Leyte nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Mukabat sa 277 ka mga lokal nga residente sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte ang nakadawat og ayuda gikan sa probinsyal nga kagamhanan pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO ug Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Enero 24, 2025. Matud pa sa report sa Provincial Government of Southern Leyte, nakadawat og package nga nagkantidad sa kapin 300,000 pesos ang mga apektadong pamilya kinsa biktima sa kusog nga pagtayog sa yuta niaging semana. Lakip sa barangay nga nakadawat sa Family Food Packs kun FFPs mo ang barangay sa Marayag, Pinamudlan, Tuno ug barangay Punta sa Naasoy nga lungsod. Duwa sa FFPs ang mga personahe sa PDRRMO nagmuntar og unom ka mga modular tents aron mahatagan og temporaryong kapuy-an sa mga mibakwit nga pamilya uban ang binotilya nga tubig ug dugang food packs aron matubag ang ilang mga panginahanglanon. Pasalig ang lokal nga gobyerno nga magpadayon ang hingpit nga pagmonitor sa kahimtang sa lalawigan. Giyawhag usab sa lokal nga opisyal ang mga residente nga magpabilin nga magbinantayon ug sundon ang mga protokol sa kaluwasan. Gikan diri sa Southern Leyte, kini si Dalia Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang Mindanao. Tikoy, libreng ipinamahagi ng Filipino-Chinese community sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Chinese New Year rice cake una ila sa tawag nga tikoy gikan sa Filipino-Chinese community dinhi sa Cagayan de Oro ang gipanghatag ito sa publiko nga miadto sa Bell Church sa barangay Makasandig. Ang tikoy usa ka traditional Chinese dessert nga kakaunon sa panahon sa Chinese New Year celebration. Ang tuyo nini mao ang prosperity tungod kay lingin man ang tikoy nagsimbolo kini sa panagiusa. Gumikan kay tamis man ang tikoy nagsimbolo sab kini sa maayong kapalaran. Tungod sa kapilit sa tikoy nagpasabot usab kini sa masagana nga ani. Sa atong kultura, maayo nga serve kini sa panahon sa mga family reunions alang sa paghatag dugang kalig-on o panagiusa. Gihatagan usab og gibukaton ang pagrespeto sa katigulangan.
Ikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Pagbuo ng tagapamayapan ng Tensyon Teams, pinangunahan ng Zamboanga Sibugay PNP para sa matiwasay na halalan sa lalawigan ngayong taon. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gimugna sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang tagapamayapa ng Tensyon Teams nga mao'y mupadaliwala kung adunay mahitabong kaguliang og tensyon sa panahon sa piniliay karong bulan sa Mayo. Ang inisyatiba gipatuman nilawom sa implant project tagapamayapa sa Philippine National Police. Ang pagumol sa Tensyon Teams sa Zamboanga Sibugay gipanguluhan mismo ni Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay PNP. Ang naglangkob sa Tensyon Teams mao ang mga chief of police, religious leaders o sports division superintendent nga nagagikan sa nagkalaing lugar sa lalawigan sa Zamboanga Sibugay. Sumalak ang Colonel Dasugo tumong sa maong lakang nga mapatunhay ang panagyusa, kalinaw o kalampusan sa eleksyon ning tuiga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Ilang kawani ng DSWD Caraga ipinasailalim ng pagsasanay sa layuning palakasin ang kapabilidad at kaligtasan sa pagtugon ng kalamidad o sa pagtugon sa kalamidad habang nirerespondihan ang komunidad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Pipila ka mga kawani sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Caraga gipailawom sa tulo ka adlaw nga disaster preparedness training ubos sa pag-organisa sa Standard Section and Disaster Response and Management Division o DRMD. Kini ang labing unang kaygayunan nga nakapasiugda ang ahensya sa sama niini nga pagbansay sa tumo nga kapanghingusgan ng emergency response capacities sa mga social welfare and development agencies kung SWDA sa rehiyong Caraga. Kabahin usab kini sa gikomite sa DSWD nga ma-improve ang coordination o collaboration sa mga SWDAs dungan sa pagpalig-on sa giimplementa nga interagency cooperation sa disaster planning, implementation ug monitoring. Isa usab kini kapaagi aron ikapaasdang ang community-based disaster risk reduction initiatives agi pagsiguro nga maantigo ang komunidad moharong panahon kung dunay kalamidad o emerhensiya. Sumala pa ang pagbaton og kapas, kaandam, appeal response mechanisms at tubangan sa masinating kalamidad mo'y mosiguro sa kaluwasan usab sa mga kawani sa DSWD. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga ahensya ng pamahalaan at LGU Iligan City formal nang nilagdaan ang naamyendahang kasunduan sa itatayong bahay para sa mga survivor ng bagyong Sendong sa lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal nang gipirmahan sa City Government of Iligan, Department of Social Welfare and Development o DSWD ug National Housing Authority Region 10 ang giusab nga kasabutan sa pagtukod og mga balay alang sa mga survivor sa bagyong Sendong sa Dakbayan. Kapin sa 1,000 ka housing units ang tukuron sa nagkalalang resettlement areas sa Dakbayan. Matud ni Iligan City Mayor Frederick Xiao, target sa Dakbayan nga mahatagan og tarong nga panimalay ang mga informal settlers. Una nang migahin ang DSWD og 242 million pesos nga pundo pinaagi sa Core Shelter Assistance Program aron matubag ang panginhanglan sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. Sa pagkakaron 166 million pesos na lang ang nahabilin sa maong pondo human natukod ang pipila ka mga housing units. Gisiguro usab ni DSWD 10 Director Ramel Hamin nga mahatagan og maayong puy-anan ang mga vulnerable sector sa rehiyon sa Northern Mindanao.
Kini nagapakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa bagong Pilipinas aron matagan og luwas og saktong balay ang mga naapektuhan sa bagyo ug ubad pang kalamidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito.